ng ating Pangulo. Ang sabi po ng Pangulong Marcos, huwag kayong masyadong excited dahil this is not a life-threatening condition. Parang sinasabi po ni Pangulong Marcos, buhay pa siya, bakit excited kayo masyado? No? Alam niyo po, Mr. President, buti alam niyo. Ang sakit siguro, no, mga kapatid, no? Ang sakit siguro na alam mo na pag nababalitaan na nagkakaroon ka ng medical condition, no? Alam po ni Mr. President, aware siya na excited ang majority ng mga Pilipino. Excited na baka isa siya, no, sa mga ipinalalangin ni ng ating Santa Cara David, no? Aware na aware po yung Pangulo natin na marami pong excited sa kanyang pamamahinga. Ako po, naging leader rin naman po tayo kahit papano. Siguro napakasakit, no? Yung pong marinig mo lang yung mga kumbaga yung mga kasama mo, kung ikaw po leader, marinig mo lang sila na mayroong mga negatibong pananaw laban sa iyo, no? Masakit na po. Kaya talagang sanayan po ang pagiging leader. Yung pagiging leader po, hindi po basta-basta para sa mga tao yan. Pero eto po, si Mr. President, aware na excited ang mga Pilipino. No? Majority ng Pilipino ay excited kung sakali po siyang magpapahinga na sa pagiging Pangulo. No? Siguro napakasakit. Yun siguro yung pinakamasakit na mararamdaman ng isang leader na hindi sila yung mga nasasakupan mo o yung pinaglilingkuran mo ay excited na hindi ka na leader. Okay. Alamin po natin, no? Basahin po natin ano ba talaga tong nangyari. Kasi kanina hindi malinaw eh. Ngayon po, unti-unti na pong luminaw na hindi naman po pala life-threatening. Ito pong naging medical condition ng ating Pangulo. Ito po, Marcos Jr. na sobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Yan po ay ayon, no, sa palasyo. Nilinaw ng Malacanang na posibleng dulot ng sobrang pagod at puyat ang naging discomfort na naranasan ni Pangulong Marcos Jr. dahilan upang siya ay pansamantalang sumailalim sa medical observation. Ayon kay Yusek Claire Castro, Palace Press Officer at PCO Undersecretary, kahit madaling araw ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Madaling araw na pala, Mr. President, nagtatrabaho ka pa. Ang Pangulo kaya hindi umano nakapagtatakang makaranas ito ng matinding pagod. Tanong ko lang, Auntie Claire, no? Paano mo nalaman na nagtatrabaho pa sa tuwing madaling araw? Alam ko, ang trabaho mo dyan, umaga ka lang o maghapon lang. Tanong ko, Auntie Claire, taga Malacanang ka ba? Hindi ko ma-imagine paano mo nalaman na si Mr. President ay nagtatrabaho ng hanggang madaling araw. Ayan, alam niyo po, minsan dati nung ako po ay pumapasok pa na normal. Kasi ngayon yung pasok natin hindi na talaga pasok eh. Nasa loob na lang tayo ng ating mga kwarto. Ang pinakapasok lang natin diyan sa may Birada Aguila. No? Pero noon po na kinakailangan mong pumasok na maaga, minsan madaling araw pag wala kang almusal, no, bibili ka ng pandesal. May mga nakikita po ko ng mga kabataan na talagang puyat. Mga tulala lang eh. Alam niyo na siguro yung mga sinasabi ko. Minsan may nanonood lang ng TV magdamag. Yung iba naman po, nagbubuting-ting lang ng kung ano-ano. Kumbaga, nasanay po tayo na may mga tao na
hanggang madaling araw gising, pero hindi ibig sabihin na productive pa sila ng madaling araw. Yun po yun, no? Wala naman tayong sinasabi na si Mr. President ay ganun. Kaya lang, bigla ko lang naisip na may mga tao po na ganun talaga ang sitwasyon, no? Hanggang madaling araw, gising na gising. Dahil sa sa kanila pong kondisyon. Kondisyon din. Okay, bilang precautionary measure, dinala si Pangulong Marcos sa St. Luke's. Kanina po, nung binalita natin to, hindi pa natin tiyak kung doktor lang ang nagpunta sa Malacanang this time. Talagang may medical condition kasi dinala siya sa St. Luke's kung saan siya ay minonitor ng mga doktor. Kinumpirma ng palasyo na stable na ang kanyang kondisyon at wala ng komplikasyon. He has been discharged back in Malacanang. Alam niyo po, sinabi po ng Pangulo, no, hanapin ko lang, meron na pong pangalan yung kanyang kondisyon . Ito po. Sabi po ni Mr. President mismo, siya na mismo yung binasa natin kanina kay Anticler yun . Ito po, siya na po mismo. Huwag daw kayong masyadong excited, sabi po ni BBM. Personal humarap sa publiko sa pamamagitan ng isang video update si Pangulong Marcos Jr. upang linawin ang kanyang kalagayan matapos ang mga ulat at espekulasyon kaugnay sa kanyang kalusugan. Sa video inilabas ng Presidential PCO, ito po, diretsa na, I'm fine, I'm feeling very very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. Ano po ba talaga yung problema, Mr. President? Ayan, paliwanag ni Marcos, what happened was apparently I now have diverticulitis. Yan. Yan po ang medical term dun po sa naramdaman niya. Diverticulitis. Ito po, it is a common complaint amongst people who are heavily stressed and people who are, I have admit, growing old. Yan po pala, exclusive yung sakit na yan, no? Para sa mga stress, sa mga taong stress, at saka sa mga taong tumatanda. Hindi na mahalata, Mr. President, na stress kayo. Hindi rin naman halata na tumatanda kayo. Di ba? Maganda nga ang kalusugan nyo. Pero Mr. President, delikado po yan. Pag may mga medical condition na kayong ganyan, kinakailangan nyo pong magpahinga. Ito po, ang sabi ni payo po ni PCO Undersecretary. Overwork kayo, sir . 'Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? Yan po. Hinay-hinay po, Mr. President, magpahinga na po kayo, no? At tagalan nyo po yung pamamahinga. Anyways, nakalagay naman po sa Constitution natin na once na kayo po ay namahinga, ay hahalili na po yung Vice President. Baka gusto nyo naman pong pasayahin. Hindi na nagpatumpik-tumpik. Mr. President, alam nyo po, eto lang tatapatin ko na kayo. Pag kayo po nagpahinga, pare-pareho po, naku, marami pong masisiyahan. Masisiyahan po kaming mga nagmamahal sa iyo. Di ba? Sabihin mo, Vice President, Sara Duterte, kalimutan na natin yung mga pagtatalo natin. Kinakailangan sa medical condition ko na hindi ako ma-stress. Alam nyo, very stressful po, Mr. President. Very stressful po ang maging presidente. Ramdam po namin kayo. Ang gusto po namin ay ma-enjoy nyo pa yung natitira nyong mga panahon dito sa mundong ibabaw, no? Napakabait po namin sa inyo, Mr. President. Pinapanalangin po namin na magkaroon po kayo ng wisdom, no? Na sumunod sa doktor. At marami po kayong mapapasaya, Mr. President. Hindi po yung mga kalaban nyo. Kayo naman, Mr. President. Huwag nyo po kaming ituring na kalaban, no? Magiging masaya po tayo pag binigay nyo na po kayo, halimbawa po, pinagbigay nyo, Dok,
mukhang hindi mawawala ang stress sa pagiging presidente. Tumatanda na ako, 'di ba? Pag narinig po namin yung dialogue nyo na yan na ipapaubaya nyo na sa doktor, sa sinasabi ng doktor, maghinay-hinay, ah, wag magpa-stress, Mr. President, marami po kayong mapapasaya. Pag naging presidente na po si BP Sara, marami po kayong mapapasaya sa pagpapasya nyo na yan, Mr. President. Alam nyo po kung bakit, Mr. President? Kasi concerned kami sa inyo. Concerned po kami sa kalusugan ninyo. Gusto po namin kayong nagpapahinga para po malubos-lubos po yung tumagal pa po ang inyong buhay. Ayaw nyo po ba nun? Mapa BBM, mapa Duterte supporters, kami po mga Duterte supporters, nananalangin. Nasundin nyo po ang doktor. Magpahinga po kayo. Ibigay nyo na po kay BP Sara yung stress na yan. Anyway, bata pa si BP Sara. Baka kaya pa ng kalusugan niya yung stress. Di masasaya po tayo pare-pareho. Pero may mga hindi po masaya niyan, Mr. President. Yung mga iniisip pa lang po na si BP Sara. Tama naman kayo doon, Mr. President. Marami pong excited na kayo po ay mamahinga ng tuluyan. Pero ganun po talaga, doon tayo papunta lahat, di po ba, Mr. President? Kaya unahan nyo na, no? Kayo na mismo ang magpahinga sa sarili ba, yung health po natin, yung pong mga power, yung pong wealth and power, nariyan na po yan sa inyo, nakamtan nyo na po. Tapos kayo po ang pinakamalaking boto na presidential candidate. Kaya talagang record na po yan. Kaya kung ako sa inyo, Mr. President, pahinga na po. Pahinga na po tayo para sa kalusugan lang. Di po ba? Hanggang nyo kami, Mr. President, ipaubayan nyo na sa bata-bata. Kaya po ni BP Sara yan. Wag po kayong mag-alala.